Nakita nyo na pressure kayo, no, sa mga online lending apps kasi nga natatakot kayo na doon sa harassment tsaka sa mga messages na pinadadala sa inyo. So, nangyari ho sa inyo, nangungutang kayo sa ibang ola para mabayaran nyo ho yung isang ola ninyo. Hanggang sa nagkatapal-tapal na po. Yan na patong-patong na. May nagtanong sa akin, "Good day. I'm a follower po sa YT channel nyo. Hingi po sana ng advice, ano gawin? Nabaon po ako sa ola. Utang para ibayad sa utang. Gusto ko na sana ikat po and dahan-dahan bayaran. Kaso natatakot po ako sa mga messages and harassment in the future. Magbabayad naman po ako. Lubog na po ako sa ola. Natatakot po ako na i-delay sila bayaran. Hingi po ako ng wisdom, ano gawin? Di na po ako makatulog." Alright, napakagandang katanungan po nito at marami pong salamat sa pagpapadala ninyo ng katanungan. No? Pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, una po, maraming salamat po sa inyong pagsunod or panonood po sa aking mga ina-upload na videos. And I hope may natutunan po kayo, no? May natututunan kayo sa aking mga inilalabas na video. And hayaan nyo po, gagawa tayo ng mga content na talagang makakatulong po, no? Para maibsan po yung inyong mga nararamdaman, anxiety, depression, and kahit paano po may matutunan ho kayo ng mga batas o memorandums, no, na nakakasakop po sa pagpapautang. Okay, sagutin ho natin itong inyong katanungan. No? Ang sabi niyo po, no, na nabaon na kayo sa ola dahil nga po dun sa tapal system, no? At gusto niya na silang bayaran dahan-dahan. Kaya lang ho, natatakot kayo, no, dun sa mga messages and harassment in the future. Okay, well, ito ho ang ang maipapayo ko sa inyo, no? Kasi ang pinakamalala lang naman na po pwede nilang gawin sa inyo, no, is yun nga ho, yung tatakutin kayo, no, i-harass kayo, no, ipo-post kayo sa social media, no. Pero ho yung yung pupunta sa inyo, ito ho yung mga abusadong online lending apps, pero ho yung pupunta sa inyo, tapos sasabihin, meron silang nag-aabang na tao para saktan kayo o whatever, o may gawin sa mga kamag-anak ninyo o kaibigan. Hindi ho nila kayang gawin yun. No? Kasi ho, sa totoo lang, no, ang focus kasi nila is takutin kayo at iharas kayo para makagawa ho kayo, no, ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin, which is nangyari na ho sa inyo. Nakita nyo na pressure kayo, no, sa mga online lending apps kasi nga natatakot kayo na doon sa harassment tsaka sa mga messages na pinadadala sa inyo. So, nangyari ho sa inyo, nangungutang kayo sa ibang ola para mabayaran nyo ho yung isang ola ninyo. Hanggang sa nagkatapal-tapal na po. Yan na patong-patong na. Sa dumami na ho. Hanggang sa dumami na yung inyong nahiraman ng mga online lending apps na abusado. No? Wag ho niyong katakutan yung mga ganong klase ng kasi strategy nila yun eh. No? Wala naman ho silang ibang pwedeng gawin kundi ganun lang eh. Di ho ba? Agaya ho siguro, sana ho napanood nyo yung nakaraan kong video, no? Na sila ayaw nilang yung kumbaga ayaw nilang tumungtong sa korte. No, ayaw nila magsampa ng small claims, no? Which is that's the legal way of collecting. Talaga, no? Kasi tingnan niyo ang nakasaado sa ang silagi yung sinasabi sa small claims, no? Bago ka magsampa sa kanila, dapat na-exert mo muna lahat yung effort sa paniningil. Okay, nandyan yung makipag-negotiate ka, no, magpadala ka ng magpumunta ka ng ng bahay nila, makipag-usap ka, no? Tapos magpapadala ka ng demand letter o kung magpaano ka ng collection agency kung walang kakayanan talagang maningil, kumbaga magpadala ng field 'di ba? So mag-hire ka ng collection agency kasi yung mga collection agency may kakayanan magpaano yan magpadala ng mga field yan no, field officer para maningil in behalf of the company or ng lending financing o bangko. O pwede ho 'yun, no?
Yun po yung pag-exert ng effort para maningil. Ngayon, kung hindi pa rin ho talaga magbabayad, no? That's the time, no, na po pwede nang mag-file ng small claims. Pero ayaw ho nilang gawin yun. Bakit ho? Kasi bukod sa time consuming, no, magastos. Di ba? Magastos ho talaga yun kasi siyempre bukod doon sa babayaran nila sa telephone bills, no, sa empleyado na papupuntahin sa collection agency, papadala rin sila ng demand letter, meron pa silang filing fee. Di ba? Yun ho ayaw nilang gawin. Di ba? Which is kabubuhan. Di ba? Kasi mas madaling gawin yun eh. Di ba? Actually, hindi na nga pupunta yan sa small claims, no? Kung maayos lang silang kausap. No? Kung meron silang payment options, hindi na aabot sa ganun yun eh. Di ba? Hindi na ho kayo aabot sa ganyan na matatakot kayo, 'di ba? Kasi baka maharas kayo, 'di ba? Hindi kasi sa totoo lang hindi ho ganyan ang paniningil. No, ang paniningil ho diyan is dapat yan may meeting of minds. No? Kung talagang hindi kayang bayaran, o hindi gumawa ng paraan kung may payment option. 'Di ba? Hindi kailangan manakot eh. Hindi mo kailangan mangharas at hindi mo kailangan mamahiya. No, kasi may consequences yan. At nakasaad po yan doon sa prohibition ng unfair debt collection practices. May mga penalties po yan. No? Kaya nga ho sila nare-revoke ang lisensya eh. Di ba? Dahil sa mga kawalangyang ginagawa nila. Oh. Kaya huwag niyo hong katakutan. No? Huwag ho kayong matakot na yung sa mga future harassment tsaka messages nila. Huwag niyo isipin yun. No? Ang isipin nyo ho is paano nyo ho mababayaran lahat ho ng mga nahiraman yung online lending apps. Babayaran nyo naman ho sila eh. Hindi nyo naman ho sila tatakasan eh. Di ho ba? O ito ho, sasabihin ko ito para lang ho sa mga abusadong online lending apps. Okay? Ang gawin nyo po, tanggalin nyo muna yung SIM card nyo para hindi ho kayo makareceive ng tawag tsaka messages. Okay? Tapos pag-ipunan nyo po yung mga nahiram nyo. Okay? Ang pinakamaganda hong gawin ninyo is ilista nyo ho lahat yung inyong nahiraman ng mga abusadong online lending apps. Unahin nyo pong bayaran yung pinakamalaki. Okay? Gawan nyo po siya ng schedule. Okay? Gawan nyo siya ng schedule. Pag nagawan nyo siya ng schedule, tsaka nyo sila i-email. O sabihin nyo sa kanila na, ako'y nabauna, ganito, ganyan, ganyan. Ito ang may bibigay ko sa inyong schedule. Nangangako ako magbabayad sa ganitong petsa. Okay? Huwag nyo na muna akong guluhin. No? Huwag nyo na akong iharas. Alam ko ang batas. Kanyo. Pagka kayo patuloy nyo akong iaharas, no? Magko-complain ka mo ko. Yan, dyan po sa i-flash ko sa sa screen po ninyo. No, nandiyan po ang ang National Privacy Commission, Securities and Exchange Commission, ang PNP Anti-Cybercrime Group, ang NBI Cybercrime Division. No, andyan din po ang Department of Justice. Oh, diyan niyo ho kanyo sila i-complain. No, antayin niyo kamo at nag-iipon kamo ko. Okay, tapos yun na. O, tanggalin niyo ho yung SIM card ninyo para wala na ho kayo ma-receive na tawag tsaka na SMS. Ito ho'y gagawin niyo lamang dun sa mga abusadong online lending apps. Okay, yung nakaranas kayo ng harassment, no, ng pamamahiya, ng pananakot. No, wag niyo siyang gagawin do sa mga maayos magpautang sa inyo. Yung mga maayos na mga maningil, wag niyo gagawin 'yun. No, kaya ko sinabi yan kasi para matapos na ho yung problema ninyo sa mga abusadong online lending apps na yan. Okay, kasi hindi niyo matatapos yan pag excuse me po, pag hindi niyo siya ginawa ng paraan. No, kailangan ho yan pag-ipunan ninyo. So simulan niyo hong pag-ipunan at tuparin ho kung ano man ho yung in-email nyo no, sa mga online lending apps na abusado. Matatapos din po yan. Ano po? Kagaya ho yan nung nangyari kay kay Sir Marcos ba yun? Sa Sir Marcos nga. Yung isa din pong content creator. O, siya ho, may experience din ho dyan. No, pati ho si Kajani, may experience ho dyan. Si Janitor. O, shout out po sa inyo. Team Marcos, tsaka Janitor, no? Shout out sa inyo. Sila ho may experience sa mga abusadong online lending apps. Ano ho ginawa nila? Inisa-isa hong bayaran, pinag-ipunan.
O, ngayon ho, naka-recover na sila. Di ho ba? Panoorin nyo ho yung kanilang mga channels. Maganda ho, no? Matututo ho kayo sa kanila kung yung pinagdaanan nila. Kasi sila ho, no, naka-experience nung harassment tsaka pang pamamahiya at pananakot ng mga bugok na yan. Ako kasi maniningil ho ako. Kaya ako, ganun ho ako magbigay sa inyo ng advice. No? Kung ano ho, yung sa tingin ko na magiging pabor para sa inyo. No? At in the same time, kasi maniningil niya ho ako makabayad kayo dun sa mga online lending apps na yan. Ano? Panoorin nyo yung channel nila. No? Team Marcos tsaka po Janitor. No? Ang ganda ho, panoorin nyo sila. Shout out to sa inyong dalawa, no? Pinanonood ko rin ho yung kanilang channel. Nakakakuha ho ako ng ideas, no? At natututo rin ho ako at the same time. Kasi ho, gumagawa ho ako ng videos Kailangan ko ho kasing ilagay yung sarili ko, no? Sa nararanasan po ninyo. Kaya nanonood ho ako ng videos nila. Okay? Kaya pati ho yung kay Ate Red, no? Si Ate Red ho, maganda rin ho ang content niyan, no? Siya din ho, alam ko victim din ng mga online lending apps na abusado. So panoorin niyo din ho sila, no? Maganda ho yung kanilang mga content, no? Tapos so yun balik ho tayo dun sa ninyo, pakalmahin niyo ang inyong kalooban, no? Huwag niyo silang isipin. So ulitin ko po, no, gawin niyo lamang ho ito, no, doon sa mga abusadong online lending apps. Pero kung kayo naman ho hindi hinaras, hindi kayo inabuso, o hindi ho kayo tinakot, o kung anumang kawalang yan ng bayaran nyo ng maayos. Okay? Kasi ho, kung kayo hindi hinaras, at lalo ho kung yan registered sa CIC, no, or let's say member ng CIC, NFIS, saka CMAP, no, at kung hindi kayo makakabayad sa kanila, magkakaroon ho kayo ng kumbaga maisasama kayo dun sa repository ng tatlo ko nabanggit na yun. So makikita ho ng ibang mga lending, financing at bangko. Di ho ba? So hindi ho kagaya dito sa mga abusadong online lending apps na yan, no? Yung iba ho naman dyan, hindi naman member ng ng CIC. O di lalo na ho ng CMAP tsaka ng NFIS. CIC nga lang ho, hindi sila makapagpa-member, which is batas ho yan. Dapat ho, lahat ho ng mga negosyo nagpapautang, dapat rehistrado ho dyan. O, dapat kasapi ho niyan. O, anong ginagawa niya mga yan? Yun pa lang, nilabag na nila O, di ho ba? Yun nga lang yung SEC, nilabag na O, di lalo na yung ginagawa ho sa inyo. O, so, anuhin nyo na lang ho. Pakalmahin nyo yung sarili ninyo, tapos to pa rin nyo kung ano man ho yung pinasa nyo sa kanila through email. Gawan nyo na schedule, isa-isay nyo, pero bayaran nyo lang ho siya once. Okay? Huwag nyo ho siyang utay-utayin na bayaran o yung partial-partial, wala ho mangyayari. Okay po? Pagka nagawa nyo na ho, nabayaran nyo na ho yan, huwag na ho kayong muli manghihiram sa mga abusadong online lending apps na yan. No? Make sure ho, kung talagang kailangan ninyo, doon ho kayo sa mga lending, financing at bangko manghiram. No? Andun na ho ako, hindi ganun kabilis manghiram sa kanila, no? Pero sureball naman ho kayo, no? Kasi ho sila ini-evaluate ho yan, no? Hindi yan basta-basta. Nakita niyo sa mga abusadong online lending apps, ang bilis nga ninyong nakahiram ng pera, pero ang bilis niyo din ho nagkaroon ng sakit ng ulo, di ba? Nagkapatong-patong pa. Ano ho gusto ninyo, di ba? Yung medyo may katagalan ho, yung evaluation do sa inyong hinihiram na pera, o mabilis kayo makakakuha pero mabilis din ang sakit ng ulo niyo, di ba? I-weigh nyo po, no? I-weigh nyo yung kung ano man ang talagang gusto ninyong mangyari, no? Para ho kumbaga ma-evaluate, kahit kayo ma-evaluate nyo o ma-i-weigh nyo nga kung ano yung gusto nyo talagang mahiraman. Kasi ako ho, magbibigay lang ako ng abiso sa inyo, no? Na dito magandang kumuha, pero nasa sa inyo pa rin ho yan. No, kagaya yung sinasabi ko sa inyo, no, wag ho kayong magpapakontrol sa ibang tao. Lalo na ho dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. No, ako nandito para magbigay ng advice or magbigay ng tips, no, pero ho, nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos.
Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.